Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong isang video na kumakalat ngayon. Viral trending ho sa Facebook, YouTube, Twitter, Instagram at TikTok. Na kung saan, ito ho si Senador Robin Padilla. O, kilala nyo naman ho ito si Senador Robin Padilla, yung number 1 ho nating senador. Pinakamarami hong nakuwang boto sa kasaysayan ho ng balat ng Kalawakan. Oho, viral trending ho si Senador Robin Padilla ngayon na kung saan nagpahayag ho about sa politika at sa utang ng Pilipinas. At mukhang ginagaya na ho itong si Digong. Naging ano na rin kung bagay, naging palamura na rin ho, mga kababayan. Nagmura na Ay, di ba ito si Robin madalas pa ito pagka nagpapatari pa doon sa lapag kumbaga nagdarasal about sa Islam, sa Muslim, sa kanyang religion naglalive pa to Pinakikita niyo pa kung paano siya magdasal Ito mga kababayan, isipin niyo. Grabe ho, mga kababayan, mukhang gagayahin na ho si Digong. Naging palamura na rin ito si Robin Padilla. Galit na galit, gigil na gigil ho doon sa, ewan ko, anong programa ito. Kasama ho niya sila sila Bongo. Bongo at si Robin Padilla. Pakinggan nyo, gigil na gigil ho si Robin Padilla. Para magmamaoy na Para magwawala na sa gigil Pakinggan nyo. Lagi tayong politika. Siraan mo na yung banatan dito po. Sawang-sawa na ako. Nagmura na Nilagyan lang ng tinakpan lang Ano ba tawag doon? Yung toot. Nakuha ko kasi sa original ANC ito, programa ng ABS-CBN, kaya nilagyan ng ganon. Pero sa Facebook, yung kumakalat, walang ganon, hindi hinarangan ng tunog na ganon. Mabuti na rin yun para may secure itong ating video. Hindi ma-restrict. Pakinggan ho natin Ang totoo lang, wala pang nararating ang ating bansa. Wala pa po tayo nararating. Lahat tayo utang. Huwag na tayong magsisihan kasi ganito, kasalanan ganito. Utang? Bakit? Meron bang bansang walang utang? May mga mayayamang bansa nga dyan, may utang din. Amerika nga, may utang din Hindi mo ba alam? Ito si Robin, minsan kung makapagsalita, kung makapaggawa ng statement, minsan kala mo may kwenta talaga Dinadaan lang sa mga action-action ng... Alam mo talaga, may kwenta yung mga pinagsasasabi Wala pa raw nararating ang Pilipinas. Ako, sa tingin ko, may narating na rin ng Pilipinas, mga kababayan. Malayo na rin tayo dati sa kinagista natin. Meron na rin. Pero, kung tatanungin nyo ako, ando din pa rin tayo sa, kumbaga nasa stage pa rin tayo talagang, marami rin talagang mahihirap. Marami pa talagang mahihirap. May utang ang ating bansa. Iba naman, may utang din naman na bansa Pero naniniwala ko, may narating na rin ang Pilipinas, mga kababayan. Ayun natin. Ganito, kasalanan ni Pangulong ganito. Allahu Akbar. Alam nyo, mga kapatid, ang utang po natin ngayon, lagpas na sa leeg natin. Nasa 16 trillion na tayo. Kaya 16 trillion daw ang utang. Hindi naman, imposible naman 16 trillion ng utang tapos sa 2 taong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo naman, Senador Robin Padilla, na malaki ang iniwan ni Digong na utang sa administrasyong Marcos nung siya nawala na sa pwesto. Kasi umutang, especially nung panahon ng pandemic. Tapos, may natutulog naman palang pera na 600 billion sa PhilHealth at na-invest lang. At itong 600 billion
na hindi nagagalaw sa PhilHealth kasi lumobo na ng lumobo, eh hindi ho natin nalaman, narinig yan sa Administrasyong Marcos. Hindi ho natin narinig ho yan sa Administrasyong Duterte. Hindi sila naging transparent ng panahon na yon. Sa Administrasyong Marcos lang ho natin narinig, nalaman. Ay galit pa itong mga DD shit na naging transparent na nga ang Administrasyong Marcos, galit pa sila. Sipin mo, umutang tayo ng umutang nung panahon na yon. Yung pala, meron 600 billion ng PhilHealth. Natutulog lang, na-invest pa. May imbestigahan na nga raw yan. Malapit na raw yata maimbestigahan yan. Tuloy natin. Na sinong humarap sa inyo na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya'y nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan-saan. Eh nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utak dito. Dahil lahat ng naupo, puro utang. Ano ngayon ang direksyon, mga kababayan ko? Ang direksyon natin, kailangan merong forma ang gobyerno natin na tama. Kasi ang problema, hindi na... So, anong ibig mo sabihin? Nakikita yung sa katakuhan mo, gano'n? O ba? Alam mo, Senador Robin Padilla, dakdak ka ng dakdak ng ganyan, ang tatalino ng mga ganitong politiko, nag-aral sa ganyan, abogado sa ganito, graduate sa ganito, pero puro tayo utang, puro ganito, puro ganyan. Huwag mo kalilimutan kung bakit nagkakautang ang Pilipinas, nawawalan ng pondo. Bakit nawawalan ng pondo? Ginagastos sa taong bayan. Bukod sa ginagastos ng taong bayan, yung iba nang bubulisa dyan. Ha? Ganon. Di ba? Bakit parang hindi mo yata mabanggit ang korupsyon? Porkit ba ang mga korupsyon lahat nai-issue diyan sa mga kabilang kampo, diyan sa kampo mo. Especially kay BP Inday Sara Duterte. Ha? Isipin mo, kung nagkaroon ng korupsyon, anomalya sa DepEd at OBP. Di siyempre, kinulang na naman ng pondo dyan. Ay, mangungutang talaga. Ha? Yung tao. Ang problema natin, yung sistema natin. Yung sistema natin, paikot-ikot, pare-parehas. Hindi ba kayo nagsasawa? Nakakasawa na ho. Makikibagay tayo sa bagong upo. May bagong dadating, makikibagay na naman tayo. Ang nangyayari sa atin, wala ho puro tayo pakikibagay. Ang paggogobyerno ay hindi pakikibagay. Tandaan nyo yan. Ang gobyerno ay isang direksyon na kailangan sumunod tayong lahat. Kapag hindi tayo sumunod, eto tayo. Yun naman pala Yun naman pala Sumunod tayo sa gobyerno. Sino ba, kaninong administrasyon mayroon ba tayo? Sino ba ang gobyerno ngayon? Di ba ang administrasyong Marcos? Sino ba ang nakikita mong hindi sumusunod? Lumalaban sa gobyerno. Sino ba mga nakikita mo dyan na anti-government? Tama yung sinasabi mo. Dapat nandito ka pala sa amin. Di ba? Dapat nasa amin ka. Wala ka dyan sa kabila. Ganyan pala prinsipyo mo. Kasi, kung titignan mo, ang hindi sumusunod, yung mga kasama mo dyan. Di ba? Anti-government. Anti-Marcos. Di ba? Isipin mo, ang daming ginagawang kasiraan dito kay Pangulong Bongbong. Drug addict, bangag. Yung pangalan daw, nasa list, kesyo ganito. Ang dami, Senador Robin, na kampo dyan sa mga DD shit na hindi sumusunod sa gobyerno. Kalaban ng gobyerno, mga anti-government. Dapat sila ang payuhan mo. Di ba? Hindi yung gigil na gigil ka dyan, galit na galit ka na para ang magwawalang nagmamaoy na dyan. Lahat naman ang sinasabi mo, bumubumirang dyan sa mga kakilala mo dyan sa kampo mo.
Oh, di ba? Eto ho tayo, baon sa utang. Baka akala nyo, masarap ang buhay nating lahat. Nare-restaurant tayo. Lahat po tayo, ang ekonomiya natin, utang ha. Kaya ho, pag kami lumalabas sa inyo, lumalapit sa inyong mga taga-gobyerno, mga naka-Amerikana, huwag kayong masyadong bumilib. Kasi lahat tayo utang. So ano ang solusyon? Ang solusyon ho, gumaya tayo sa mga bansang kapitbahay natin. Viral trending lang itong bidyong ito dahil sa nagmura ho si Senador Robin Padilla sa in-upload sa Facebook. Doon lang ho siya viral doon sa nagmura. Pero dito sa mga sinabi niya about sa kahirapan, utang, ganito, ganyan, wala nang kwenta. Kung di ka pala nagmura, hindi naman pag-uusapan tong video mo, Senador Robin, bakit? Eh bukod doon sa pagmumura, eh parang wala na akong makitang ano rito eh. Dapat pag-usapan. Walang kwenta yung mga sinasabi mo, sir. Walang value, walang kwenta, walang bilang. Payo ko na lang sa'yo, ha. Iwasan mo magmura, gayahin si Digong. Madalas ka pa namang nagla-live, binibidyo mo pati pagdadasal mo. Sabi mo, pagdadasal na lang, ilalive. Samantalang napakasagrado niyan. Ilalive, iba-vlog. Darasal doon sa lapag. Ano ba yan? Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Os Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.